ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan! Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika ni Sisa! Isang magandang hapon, Metro and Mega Manila! Narito na si Kapitana Sisa para sa Chika ni Sisa. Isang magandang hapon sa inyo, diba? Ang aga-aga ni Russell Vargas sa online agad. Hello po sa mga nakatutok din via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, sa ating mga team replays on our YT channel on Energy FM 1067. Pero bago ako tuluyang bumati sa lahat, nako, eto na. Dahil nga naman, syempre, diba, alam naman natin na medyo papalit-palit ang panahon ngayon. Uulan na araw, hindi na maintindihan, hindi ba? Kung anong gulo sa Senado, ganun din ang gulo ng panahon na nakakaloka. Para alam mo yun, mas secure ka talagang makasiguro ka naman din sa iyong immune system. Diba? Dapat meron tayong mga food supplement na pinagkakatiwalaan tulad na lang ng MX3. Alam nyo ba na ang MX3 capsules ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free na nagtataglay ng alpha, beta, gamma nutrients na may antioxidants at anti-inflammatory properties. Ang MX3 products ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga naman hindi katakataka na umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo dahil ito'y proudly Philippine-made. At kung meron ka pang ibang katanungan, pwede mo ring bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin sa lahat na ang MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabalik tayo sa lahat. At ka nagtatatawa dyan. Diba? Pero eto na nga na nakakaloka to the highest level sa magandang hapon pa rin po sa lahat ng ating mga panggaba. Present si Daryl Fukunaga na nakakaloka, diba? Sa magandang hapon pa rin po, of course, sa lahat pa rin po ng mga taga-Bagong Silang, Mandaluyong City. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre yung mga nasa Carriedo, hello po sa inyong lahat. Isang magandang hapon. At eto na ang ating unang Chika! Nakakaloka to the highest level. Sino na mga nakakuha na ng kanilang mga electric bill? Oo, diba? Na nakakaloka. Kasi isa po din ako sa nakakuha na. Oo, na nakakaloka. Ngayon, diba, checkin nyo po sa may likuran ng inyong electric bill. Meron pong rebates na ibinigay ngayon ng Meralco. Pero kung titignan nyo, susumahin nyo, supposedly, tataas ulit sana yung singil. Pero sa di ko naman din malamang dahilan nung kinompute ko, teka sandali, parang wala namang nausad, diba? Kinompute nila ulit na mas mataas ulit dapat ngayon, kaya lang may rebate, kaya bumaba. Kung parang feeling mo bumaba, pero ang totoo nun, wala namang pinagkaiba, ganun pa din, hindi ba? Although may rebate, maganda nga lang tignan, di ba, na nag-credit back kayo pabalik. Pero yun na nga, di ba? Sana magtuloy-tuloy. Sana next month din may rebate o kaya credit back ulit sa mga consumer, dun sa mga nabigla ang paglobo ng kanilang mga electric bill from April, di ba, na nakakaloka. Actually, hindi. March to April yon kasi April to May ngayon yung singilan nila, hindi ba? Dahil may cut-off yun na nakakaloka. Pero eto na, mas mainit pa sa singilan ng kuryente dahil may pagbaban na nagaganap o na nakakaloka. Diba? Sa mismong bayaw ni na Erich Gonzalez at Claudia Barreto nadadawit dahil sa pagwawala. At talaga ba nagwala? Di umano ang kanilang bayaw na si Lucas Lorenzo
sa The Country Club dyan sa may Laguna kung saan nga naman ginanap ito kamakailan lamang, hindi ba? Ang tanong ko kagad, ba't nadadawit ang pangalan ni Erich Gonzalez at ni Claudia Barreto dito? Dahil daw, ayon sa mga netizens, di ba? Si Erich Gonzalez ay asawa ng kapatid nitong Lucas na si Mateo. Samantala si Claudia, hindi ba, ay asawa naman nitong Baste Lorenzo na kapatid nitong Lucas na nagwala nga daw di umano sa naturang golf tournament na ginanap kamakailan dyan sa may Laguna na nakakaloka. Diba? Ang sa akin lang naman din, nung nabalitaan ko, sabi ko, hala, ba't madadawit sila doon? Pinusta ba sila doon na hindi naman siguro sila yung premyo doon para madawit, 'di ba? Ano naman din ang kinalaman nila doon, 'di ba? Na para madrag ang name nitong si Erich Gonzalez at ni Claudia Barreto ay nananahimik naman siguro sila sa kanilang mga, alam mo yun, happy homes with their happy husband. Pero ang nakaalitan daw kasi nitong bayaw nila na si Lucas Lorenzo ay isa sa magkapatid. Hindi alam ko si Mateo nga ba o si Baste ang nakaalitan nito na sanhi nga daw ng pagwawala na hindi tinolerate ng The Country Club kung saan agad-agarang ibinan si Lucas Lorenzo. Para po dun sa mga nakakaalam, 'di ba? Si Lucas Lorenzo po ay alam mo 'yon, CEO ng Restaurant Concept Group Incorporated or RCGI na kung saan nga naman kilala at prominente ang kanilang pamilya Lorenzo, hindi ba? Pero dahil dito sa insidenteng ito, hindi ba, ay medyo nagimbal at nadawit nga ang mga nananahimik naman na buhay nila Erich Gonzalez at ni Claudia Barreto, 'di ba? Na wala namang kinalaman sa issue, 'di ba? Pero yun na nga, agara naman din na inilabas ng The Country Club ang pagbaban sa kahit na anong patimpalaka, pagbisita sa kahit na ano. Kasi yung golf tournament na yon ay inisponsora ng Manila Polo Club na kung saan nga naman silang nagdeklara ng pagbabawal kay Lucas na umattend kahit bisita siya ng ilang miyembro ay bawal siyang umapak sa mga country clubs. Ay, naku, nakakaloka yun. Bakit nga ba nag-init ang ulo? O, diba? Natalo? Ganon? Pag natatalo, 'di ba? Dapat tanggapin Hindi nag-iinit ang ulo, 'di ba? Hindi yung tipong magigigil ka, 'di ba? At alam mo yun, kasi ang balita nga daw parang nakasira ng gamit. Pero agara naman din itong kilaro at naglabas din ng official statement si Lucas mismo, si Mr. Lucas Lorenzo, na kanyang inaamin naman ang kanyang pagkakamaling nagawa at humingi din na siya kaagad ng dispensa sa mga kanyang naabala noong mga panahon na nag-init ang kanyang ulo. Ay, nako, sinabayan nyo naman kasi ang panahon. 'Di ba? Dapat binigyan nyo ng isang basong tubig na punong-puno ng yelo. Ganon, para nahimasmasan. Pero yun na nga, talagang ang kinagugulat ko lang din dito na, oo, bayaw nga nila yon, kaya lang, bakit nadadawit ang pangalan ni Erich saka ni Claudia? Parehas naman, 'di ba? Sila ba yung nagsanhi ng gulo? Sila ba yung naging dahilan kung bakit nagwala or napikon sa ganito, 'di ba? Well, ganyan naman talaga sa mga bawat laro, hindi ba? May natatalo, may nananalo, 'di ba? Pag talo, okay, uwi na lang ng tahimik. Wain ng yaw kasi kadalasan ganyan diyan napapahamak tulad na lang ngayon, 'di ba? Hindi lang alam sa paghingi nga ni Lucas Lorenzo ng paumanhin at pag-ako sa kanyang aksyon, 'di ba? Kumaga accountability ang tawag doon, hindi ba? Marami naman ang humanga kay Lucas nang maglabas din siya ng official statement, kasabay ng official statement ng paglabas ng The Country Club na pagbaban nga di umano sa kanya, 'di ba? Ay agaran niya ito talagang inako ang kanyang responsibilidad sa mga maling aksyon na kanyang ginawa. Ganun naman talaga dapat. Pag nagkakamali, inaako, humihingi ng tawad. 'Di ba? Pero kung yung t-shirt 150 na lang, wag niyo nang tawaran utang na loob. Ano pang kinita ng tinder? Hoy!
Ay! Anong ilalaman ng t-shirt na 150, di ba? Sabi niya, di ba may tumatakbong senador na nanalo at sabi magiging libre daw ang kuryente sa Pilipinas. Talaga ba? Hindi ko maalala yun na. Sino ba yung nangako na yun, di ba? Balikan dapat natin. Musta naman na ayan, ang nagiinit na kapitan ng okay, Russell Vargas, hindi naman. Pero yun na nga, hindi ba? Alis, sana matapos na lang din. Tsaka isa pa, hindi porket asawa or related sa kanila, idadawit natin yung mga pangalan na wala namang kinalaman doon sa nangyaring insidente or gulo sa The Country Club kamakailan dyan sa Laguna, hindi ba? Inako naman na nung bayaw nila para siguro matigil lang kasi nga syempre lumalaki itong gulo sa social media, 'di ba? Pag ganyan kasi, 'di ba? Pag medyo nauolat, 'di ba? Hayaan mo na kasi hindi naman araw-araw laging wagi, 'di ba? Sa mga patimpalak na ganyan. Pero alam mo yung chika pa nga dito, sabi nga ng iba parang maswerte na lang daw. Ewan ko din, bakit na-drug si Julia Barreto? Kasi dati daw na-link pala ito daw. Pero agad naman daw itong pinabulaanan ng kampo ni Julia Barreto. Sabi ng mga netizen, naku, buti na lang hindi nakatuluyan ni Julia Barreto kasi mainitin pala ang ulo. Dahil kung hindi pala, di ba, ano yun? May abugbog burn na, ganyan ang peg kasi maginitin ang ulo. Di ba? Yung mga ganyan. Pero yun na nga, lilinawin lang natin na na-link lang ang pangalan ni Julia Barreto dito nga kay Lucas Lorenzo. Pero agad naman itong pinabulaanan din ng kampo ni Julia Barreto na walang katotohanan yun. Diba? Na nagkaroon sila ng ugnayan or something. Diba? Well, anyways, mukha naman din happy si Julia sa kanyang love life nowadays. Diba? May love life! Nang ialam ako. Sa kanyang buhay na lang, diba? Baka kasi makuta ko na may love life, diba? Pero mukha namang happy naman si Julia sa kanyang, sa nangyayari sa kanyang career ngayon, hindi ba? But anyways, nako mga pangga, diba? Huwag na natin masyadong pagtuunan na, diba? Malamang kasi yun lang, medyo nakakagulat lang na nadawit yung pangalan nung nananahimik na mga artista, diba? Na parang, talaga ba? Dadawit siya sa ganyan mga insidente? Gulo, kumbaga parang gulo yan ng mga ng mga nanggo-golf, 'di ba? Wala naman silang kinalaman sa not unless sa country club sila, ganyan. Tapos chip in, tapos ang ending wala Oy! Hindi ka gagawa ng balita! Diba? Sabi nga ni Darpo Kunagay, patulpo na lang nila para matapos. Totoo naman yan. But anyways, mga panggayan po muna ang ating unang chika na first gap ng ating programa. Magbabalik po muli tayo. Well, in the meantime, mga pangga, tuloy-tuloy pa rin po muna ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ay, eto na. Yan. Mali. Hindi ko pala napindot. Daldal ako ng daldal. Sabi niya, di ba? Sabi niya, wow ha. Pati pala ang mga alta may mga... Pag siguro nalulus Valdez, di ba? Syempre, pag yung mga ganyan, ano yan pastarirayan yan, di ba, Russell? Yung tipong, syempre, pag golf tournament, parang, angasan yan pagdating dun sa field 'di ba? Pero yun nga, sabi ko nga 'di ba, may mga panahon na nananalo kami alam mo yun, na panahon na natatalo, 'di ba? Pag natatalo olats, 'di ba? Uwi na lang pack up ng tahimik. Hindi yung tipong gumawa pa kasi ng eksena. Baka natamaan ng golf ball yung ulo. Grabe ka. At
Madaling uminit ang ulo. Wala na yun, baka sabihin pa niya sinabi niya about ano yung gusto mong sabihin, Liberty Alano, na nakakaloka. 'Di ba? Pero yun. Pero no, na nakakaloka. Pero ang pinagtataka ko nga talaga, yun lang yung sa akin na palaisipan sa akin yun. Bakit nadawit yung pangalan nila Erich? Eh siya lang naman tong nagwala. Hindi naman, wala naman dun sa, 'di ba? Para ano? 'Di ba? Na para lang sabihin or para may galit ba sa kanila? Ano ba 'to? Paninira, yung mga ganyan. Kasi 'di ba, maski ako hindi ko rin makita yung logic dun eh. Na nung nabalita nga ito na nagwala nga daw. O tapos, 'di ba? Sila ba yung dahilan kung bakit natalo si Lucas? Yun. 'Di ba? Or baka maingay sila. Kasi naranasan ko na yan eh, yung mga ganyang golf tournament. Yung tataasan ka talaga ng ganyan, oh, yung quiet. Yung, lalo pag pumapalo na, yung mga player, dahil talagang, alam mo yun, natataasan ako ng placard. Kahit na minsan bumubulong na nga lang ako, 'di ba? Hindi ko rin alam na nakakaloka yun. Kaya hindi ako jumujowa ng mayayaman eh. Kasi alam mo yun, di ka nila aawayin, tataasan ka ng placard. Shut up, ganon. Hoy, Emil! Tsaka kasi di ba, pag jumawa ka ng mayayaman, na ano din, yung dadaling ka sa fine dining, tapos gadaliri lang yung size